mahirap, di ba? Pero sa Diyos, lahat ay posible. Tingnan po natin yung problema. Ginagamit ng Lord yung pangit na sitwasyon para tayo po ay ilagay doon sa maganda at mabuting sitwasyon. Kaya, para po sa ating ikabubuti yun. Kaya dapat, lagi ay recognize God purpose. Alamin natin kung ano ang purpose ng Diyos, kung bakit ka binigyan ng problemang kung ano man ang dinadala mo ngayong umaga. Yan. Bago nga po pala ako magpatuloy, ay gusto po namin magpakilala. Kami po, so alam nyo, nang habulin ng mga sundalong Ehipsyo, yung mga Israelita, sino po yung nanood ng Ten Commandments dito? Yan, tuwing mahal na araw, napapanood dati kung yun po ay talagang uunawain nyo, ay pumunta po si Moses doon sa Egypto at nilabas niya yung mga Israelita. Pero alam nyo, ang ginawa po nitong, ayon dito sa kwento, ang ginawa nitong mga Egypto ay hinabol yung mga Egypto habang sila ay naglalakbay papunta po doon sa Promised Land. No? At alam doon, ang hinabol nila yung mga sundalong Egypto ay yung mga Israelita, ang dala nila ay yung pong sabi niya ay yung mga the best na kanilang pagtigma. Yung mga sundalong matitipuno, yung mga kabayong malalaki, mga mola, at yung mga kakwahin na talagang mga ganda ayayin. Kumbaga sa ating Panginoon, sa ating panahon, ito po yung SAP-40 po, no? Yung Special Action Force na pinatay doon sa Maisan. Tanda niyo ba yan? Dinala sila doon sa Maisan at doon sila pinagbabaril. So kumbaga, ito po yung mga number 1 na kawal ng Egypto, yung humabol sa mga Israelita. At doon sa verse 9, sabi doon, ay may kasama pa itong mga sundalo ng hari. Presidential Security Group, PSD. Kapag PSD, hindi basta-basta yan. Kasi ang binabantayan yan, yung presidente sa ating bansa, di ba? So, ganun po yung mga humabol sa kanila. Mga quality soldier, piling-pili. At alam nyo, doon sa pangyayaring yun, ay talagang nahintakutan po yung mga Israelita. Kasi yung mga Israelita, alipin sila eh. Nung lumabas sila ron, matatanda na yung iba ang papayat na, umugod na. Pero alam nyo, yung pagkakahabol sa kanila na yun, may purpose. May purpose. Hinati ng Diyos yung dagat eh, di ba? Sa pamamagitan ni Moises, para makatawid po yung mga Israelita doon sa kabila. At yung mga sundalong humahabol sa kanila, na sabi niya ay makikisig, magtitipuno, doon po sila pinatay. Habang sila ay humahabol doon sa kalagitnaan, ibinalik ng Diyos yung tubig. At lahat po sila ay nalulog. At nung bumalik yung Paraon doon sa kanyang kaharian, nanlulog po siya dahil yung kawal niya ay halos maubos. So ano po ang harap? Minsan sa ating buhay, hindi literal na sundalo, pero may mga, sabi ko nga ay talagang malalaking pagsubok. Parang gusto nyo magpakamatay. Yung nangyari po dun sa Egyptian, ay yung mga Israelita po ay talagang, ito po yung lugar nila, dagat ito. At hindi po beach, mataas na lugar, mga batuhan. Doon sila nasukol ng mga sundalo. Sabi ng mga Egypto, eto na, tapos na kayo. Kung kayo ba, isa kaya kayo doon sa mga Israelita rin, ano kaya yung makakamdaman mo? Lagay mo ngayon yung sarili mo doon sa lugar na yun. Yung likod mong bangin, dagat, ang kaharap mo dito, yung mga matitipunong
Ehipto na handang pumatay. Wala kang tatakbuhan. Si Brother Ricky, pwede ron, magaling lumangoy. Sa verse 14, sabi rito, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Totoo naman iba yung nangyari. Yung kisip ng mga sundalo, doon namatay sa gitna ng dagat. Ganon din sa ating buhay. Tinitignan lang tayo ng Panginoon. Pero kung iniisip mo na kasama mo ang Panginoon, at nagpapatuloy ka lang doon sa paglakad mo, tsak na magtatagumpay ko tayo. Minsan kung ano-ano na yung iniisip natin, di ba? Pumuhugot tayo ng lakas. Kay San Miguel, kay Ginebra. Kung ano pa ba yung pinagkukunan natin ng lakas. Kay Mary Jane. Alfonso, may matinitiran. Minsan doon tayo humuhugot ng lakas. Na hindi ka naman talagang lumalakas. Pinabukasan, masakit yung ulo mo. Dapat sa Lord, tayo yung lumalakas. God will fight for you. Sa tuyong lupa. So, nabanggit ko na rin kanina, na kapag tayo po ay nandun na talaga sa sukdulan ng ating problema, ang Diyos ay gagawa para po sa atin. Sabi nga, kung yung mga Israelita lang, hindi po nila kaya yung mga Egyptian na yan. Pero sa Panginoon, di ba? Sandali lang silang inubos kung sa tubig. Nalunod sila lahat, namatay sila lahat. Alam nyo, yung mga Ehipto, malalaking tao, para mga Arabo. Maiitim, malalaki katawan. Mga Arabo, halos hanggang dito ka lang. Malalaking tao sila, maiitim, mga malalaki. Hindi lalo na yung sundalo mo, mas matitindi yun. Pero yung mga pulis ng Saudi, may mga batang tintik. Kaya alam yung dala, Uzi. Uzi yung dala. So, kapag dumarating po tayo sa mabibigat na pagsubok, mabibigat na problema, sa Diyos lagi tayo umasa. Hindi tayo mawabayaan ng Panginoon. Tinitignan lang ng Diyos kung ano gagawin natin. Alam nyo, kaya napaka and He will never leave us or forsake us. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, kung binigay na yung bugtong ng anak niya, lahat ng ating kailangan, kaya ibigay ng ating Panginoon. Depende sa paniniwala mo, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, sa umagang ito, maraming salamat po. At sa umagang ito, ay nais ko po na muli nating alalahanin yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. So, siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin. So, sige po, lahat po tayo ito kayo at tayo po ay let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa mensahe na sinaabot mo, Panginoon. Patunay nga, O Diyos, hindi mo kami pinababayaan. Tumaraan man kami sa mabibigat na pagsubok, mga problema. Salamat, Lord, dahil nandyan ka lang, Panginoon, na nakasubaybay sa amin. O sabi nga, Lord, Isaiah 41:8, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat manamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at iligtas. Salamat, Lord, sa pag-ibig po sa amin na ibinigay mo ang buktong na anak. Na siyang tumubos sa aming mga kasalanan. Kaya kami po ngayon ay nandirito ngayong umaga, Lord, upang ibalik sa iyo ang kapurihan, ang kalwalhatian.
pangkakakilangan ng Panginoon. Lord, sa umagang ito, siya sa atin mo po ang aming puso, Panginoon. Ano man po ang nakita mong karumihan o mga pagkukulang, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Upang kami po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap sa iyong katawan at sa iyong dugo. Salamat po, O Diyos. Ang sabi ng salita mo, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom na hindi karapat-dapat ay nagkakasalang sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kailangan po nating sukiin bago tayo kumain ng tinapay at uminom. Dahil kung hindi po natin ito pahalagahan, ay ito po ang magdadala ng kapausahan sa ating sarili. Kaya sa umagang ito, sige po, mag-pray po tayo, hindi po ng try tawad sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise. Habang tayo po ay nananalangin, sige, pumitik po kayo. Huwag niyo isipin yung katabi niyo, hindi kayo tawad sa Panginoon sa lahat ng kasalanan natin nagawa. Kapag kayo po ay nananalangin, tinatawanan mo po yung ating na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gamitin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, inumin po natin, kainin po natin ng bread, inumin po natin ng grapes. At tayo po ay magpasalamat lahat sa ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. Salamat. Nagbigay, patuloy mo pagpalain kanilang hanap buhay. Pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. At sa mga puso ng tao na nais magpapagay. Sa panahon ngayon ay sila ay nasa kawalan, Panginoon. Lord, at po yung po ang kanilang pangangailangan. Bigyan sila ng hanap buhay, Panginoon. Upang sa susunod na gawain ay makasama rin po namin sila sa pagbabahagi ng tithes and love offering, Panginoon. Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po kami umaasa, Panginoon. Sa iyo po namin pininagal, Panginoon, Lord. At nananalang, nananampalataya, niniwala po kami. May ito ay babalik po sa siksik-liklik at umaapo na pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa bahagi ito, Panginoon. Salamat po sa mga ito, ng mga nagbigay para sa iyong gawain. Sa po namin tinataas, ang mataas na papuri, pasalamat at pagkilala sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Nakakapagbigay na pang lahat. Pamagitan lang lahatin yung ating gamit. Ganoon, na ito po ay isang makasalanan. Sa oras na ito, humihigi po ako ng tawag sa iyo. Tawagin na po ako Panginoon. Sa oras na ito, binubuksan po ang aking puso. Inaanyayahan kita magmula sa araw na ito ay ikaw na ang aking ikitlahan bilang aking Panginoon at pagligtas. So, thank you po sa dalawang katuluan ng ito, Lord. Alam po, Panginoon, hindi po ito isang aksidente na nangyari, kundi ikaw po mismo ang nagdala sa kanilang yung Lord upang encounter ka yung umaga. Umagang ito, Lord, dalangin po, Lord, hipot po ng iyong banal na espiritu sa kanila, Panginoon. Padama mo po ang iyong pag-ibig, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa kanila, Panginoon. Pagpalait po ang buhay, kanilang hanap buhay, at pamilya, at Lord, sa po sila sa kanilang ang araw-araw na buhay. Lord, mula sa araw na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Iyo po ang papuri, parangal, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Congrats! Si Princess ay October 12, Lord. Ang mga anak mong ito, Panginoon, ay naglilingkod sa inyo. Lord, samahan mo sila sa bawat oras ng banal na Espiritu. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, sa pang-araw-araw. Ingatan mo, proteksyonan mo, Panginoon.
Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, si Princess, Panginoon, dalangin ko, siya ay makatapos sa kanyang pag-aaral. Magamit mo siya, Panginoon, sa iyong upasan. At ganoon din po sa Sister God po, Panginoon. At lalong-lalo si Pastor Dick, Lord, gabayan mo siya sa kanyang physical at spiritual na buhay. More wisdom, Lord, na igawin mo sa kanya upang patuloy kaming makakain ng salita mo, Panginoon, na mag-manifest sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa mga lingkod mong ito na patuloy na ginagamit ko, Panginoon, sa iyong upasan. Sa inyo namin itinataas at kapulihan, kalwalatian, tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas at patnubay na banal na Espiritu Santo. Dapat sabi na, Amen. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Praise, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. I love you, Jesus. Out praise para sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you Lord for the victory ng umaga, Panginoon. Salamat po sa pagsama mo sa amin, Panginoon. I love you, Sa Lord. gawain ito, O God. Lord, sabi nga ng word mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And so, umagang ito, Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang masaganang pagpapala na nagdumula sa iyo, Panginoon, ang pag-ibig mo at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin lahat sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lahat po tayo sabi ng